Hello, meron lang akong gustong i-share. Matutulog na talaga sana ako kaya lang kanina ko pa talaga 'to naiisip kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. Kakauwi lang kahapon ng, asawa ko galing ng, Pilipinas. So siyempre meron siyang mga pasalubong sa'min, na matagal na naming hindi natitikman lalo na from Pampanga. Siyempre you know Pampanga naman. And then napansin ko yung, mga dala niya is merong mga price tag. So, bigla akong napaisip. Gusto ko lang i-share, like, itong pastillas na to is ₱165 na ngayon. Then, 10 yung laman niya. So, halos ₱16.50 bawat isa. Alam ko noon nasa ₱4 to ₱5 lang yung isang piraso nito kasi favorite talaga namin yan kaya tandang-tanda ko yung presyo. And itong cashew sweets naman na to is ₱250 na ngayon. Ang natatandaan ko dito parang nasa ₱40 to ₱50 lang to. But I'm not sure ha. Ito lang talaga yung natatandaan ko na presyo niya dati. Tapos itong pusit na chips na to which is 170 grams is ₱255 na siya. So, dati parang natatandaan ko nasa ₱70 to ₱90 lang 'to. After almost 4 years, hindi lang talaga dumoble yung ano, yung presyo nila, mas sumobra pa sa doble. Naalala ko yung, pamangkin ko nung, nakausap ko siya siguro mga last week lang yon. Kaka-start lang niya sa bago niyang trabaho. So, tinanong ko siya, "Magkano yung sweldo mo diyan?" Sabi ko. And then sinabi niya sa akin is, for 8 hours na sumasahod siya ng ₱550 a day. Nung naalala ko yung sinabi niya sa akin talagang, napaisip ako, paano niya ba pagkakasya yung ano, yung ₱550 in a day? Nagbabaon siya, namamasahe siya araw-araw, meron siyang isang anak which is nagmi-milk pa rin hanggang ngayon, and then meron siyang pamilyang binubuhay. So, Diyos ko, paano yun? Sa mga nababasa, sa mga napapanood kong mga news ngayon, minsan napapatanong ka na lang talaga ano na yung nangyayari sa Pilipinas. Nakakalungkot lang din na makita sa social media, sa mga news na pati yung sa gobyerno nag-aaway-away, samantalang sila sana yung ano, yung unang nagtutulungan kung papaano mapabuti at mapaayos yung bansa natin. Minsan talagang naniniwala na talaga ako sa sinasabi ng mga iba na ang hirap mong mahalin Pilipinas. Hindi dahil hindi natin mahal ang bansa natin, pero yung kundi ang hirap lang na makita yung mga ordinaryong tao na kumakayod araw-araw, pero parang, mas lalo silang nahihirapan. Just my 1 cent, sana makita rin yun ng ano, ng gobyerno yung talagang kalagayan ng mga Pilipino. Yung tipong unahin naman sana nila kung papaano mapagaan ng buhay ng mga tao. Sana man lang like kagaya namin na hindi sana, dumating yung panahon na hindi kailangang umalis ng mga ibang tao sa bansa natin para lang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Kaya napaisip ako lalo na gusto kong magsumikap, mas lalo akong magsisikap dito sa Canada para makuha ko yung pamilya ko, para matulungan ko din sila. Hindi dahil hindi ko mahal yung bansa ko, yung Pilipinas, kundi dahil ayoko rin makita yung pamilya ko na nahihirapan ang sitwasyon ngayon, ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Yun lang, sana sana pagdasal natin na sana umayos yung Pilipinas, meron pa ring chance na umayos yung Pilipinas.